With our collective dedication and passion, we will achieve remarkable progress and impact. I stand before you with immense honor and excitement as the newly elected president of PCCI Quezon City. As we gather here today, we mark a significant milestone in our journey towards progress and development. The PCCI Quezon City has consistently demonstrated exemplary leadership and commitment to the business community in the National Capital Region. I call this Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City induction and then over awarding, networking, and an art exhibit into order. This year, we come together under the theme, Act, Deliver, Make a Difference. I am reminded of our immense responsibility as leaders in the business community. It is a call to action, a call to deliver on our promises, and a call to make a lasting and positive impact, not only within our organization, but also across our communities and the nation as a whole. Rest assured that BIR will be your partner in nation building. Yan po ang maaasahan nyo po sa BIR. Ladies and gentlemen, as I bid farewell as the outgoing President of Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City, as I transition to the role as Chairman of the Board of Trustees for 2024 and 2025, I have full confidence in the capable hands of the new set of officers. To all our members who believe in my vision, in our vision, mabuhay, negosyante and Q-citizen, may our journey continue to bring prosperity and success to all. God bless us all. In our collaboration, you have played a crucial role in improving the business environment of Quezon City. Together, we have achieved significant milestones. Filipino people has one of the best traits. They will really persevere despite the challenges that they face. Attorney Artem Mateo, Mr. President, I now turn over to you this gavel as a symbol of authority to manage and preside over the most outstanding chamber, the whole Philippines, PCCI Quezon City. Together, we can build a vibrant and resilient business ecosystem that empowers our entrepreneurs. Let us embrace the challenges that come our way with determination and creativity. Let us be unwavering in our commitment to make a meaningful impact on businesses and communities we serve. Act, deliver, make a difference. Mabuhay ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City.
Magandang araw mga kanegosyo. Ngayon ay February 11, 2025 at nandito tayo ngayon sa ating lingguhang pagkakataon na matuto at makinig sa mga eksperto sa mundo ng negosyo. Ito po ang Idol sa Negosyo. This is a public service advisory program that is meant to inspire aspiring entrepreneurs to recognize the worthiness of every work, vocation, and profession and to help in the development of micro, small, and medium enterprises. Ako po si Attorney Arnel Mateo, the President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, the voice of business in QC. At narito po tayo sa ating kaabang-abang na episode sa Idol sa Negosyo. Tayo ay mapapanood sa Idol sa Negosyo Facebook page at YouTube at sa Vantage Point Media Facebook page and YouTube. Please follow, share, and subscribe. At ngayon mga kaibigan, meron po tayong napaka-importanting bisita. Espesyal na bisita. Siya ay isang successful na entrepreneur. Batang-bata at magse-celebrate ang kanyang birthday sa February 14. Okay, Valentine's Day. Makakasama natin ngayon, walang iba kundi ang CEO ng Brilliant Skin Essentials Inc., Miss Glenda de la Cruz. Hello po. Good evening. Yes. Good oo. evening, attorney. Parang medyo kinakabahan ako dun Kasi si attorney yung kaharap ko. Pero hello po sa lahat ng mga nanonood and syempre sa lahat ng sumusuporta sa Idol sa Negosyo with Attorney Arnel Mateo. Magandang gabi po. Yan, maraming salamat Glenda. And advance happy birthday. Yes po. Malapit na ako mag-birthday. Yeah, batang-bata pa rin, no? And batang-bata ka nag-start magnegosyo. Yes po. And parang ang negosyo mo nag-start sa Morong Rizal. Tama ba? Yes, nakatira po ako sa Morong Rizal. Tubong Morong Rizal. Yes. Kaya po, yung business po namin, nasa Morong Rizal, yung pinakang main office po namin. Okay. And yung kabataan mo, talagang dyan ka nag-grow. Sino kasama mo dyan? I grew up without my mom and dad. So, isa akong parang bata pa lang lost na, parang nawawala, ganyan. So, ang kasama ko po ay lola ko, kapatid ko, and tito ko. So, 4 lang po kami. And mahirap ba? Masasabi ko bang mahirap? Siguro opo, kasi kami po yung tipo ng pamilya na hindi talaga close din sa isa't isa. And at the same time, medyo iba po kasi talaga yung pinagdaanan namin. Kaya And ano yung naging drive mo nung bata ka pa na later on magiging ganito ka, magiging negosyante ka? Actually, never ko naman pong naisip talaga na magiging negosyante ako. Pero yung drive po kasi sa akin, yung parang fire dun sa puso ko na magsumikap, is that because unang-una wala nga po akong nanay at tatay. So, pangalawa, lola ko lang po yung bumubuhay sa amin. So, nakikita ko po siya na mamalengke. Yung kahit ang tanda-tanda na po niya, talagang kumakayod siya para sa amin. And lagi po din kasi ako nabubuli dati. Kasi yung nanay ko po is isa po siyang GRO. So, kaya po kami magkakapatid, iba-iba kami ng tatay. And medyo magkakalayo po kaming lahat before. Ikaw yung panganay? Pangatlo po ako. Pangatlo, okay. Nung bata ka, ano yung pangarap mo? Nung bata po ako, mahilig po talaga akong sumayaw. Mahilig akong sumali ng mga pageant. Okay. So parang sabi ko dati talaga, pag naging artista ako, feeling ko yayaman ako. So Okay. parang tinatatak ko na po sa utak ko na magiging artista ako. Okay. Eh hindi naman po ako, syempre, di po ba pag artista kailangan maganda ka? Maganda ka naman. Iba po kasi yung yung requirements ng pagiging artista eh. So parang, yun po yung pangarap ko. Pero, aside from that, I'm a journalist. So, isa po ako sa sumusulat sa dyaryo sa school namin. And, isa din po sa palaging nilalaban sa mga quiz bee. So, parang, bata pa lang po ako, grabe na yung drive ko when it comes to my study. Kasi sabi ng lola ko, yan lang yung mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kaya pagbutihin mo. Yeah, oo. Ngayon, nabanggit mo parang magaling ka pala magsulat, no? Parang journalist. Journalist Yes, po. Journalist po ako dati. Oo. So, ano itong pagiging journalist mo, writer mo? Sa tingin mo, nakatulong to para sa... Kasi ngayon, ang galing din ng content mo sa sa social media. Sobra.
Before, I was a copywriter for English sa dyaryo namin. So, ako yung nag-check. Kaya medyo ano ko ngayon yung parang medyo OC ba? Kasi minsan pag nagre-report po yung mga tao ko, tapos may mali silang punctuations, hindi tama yung mga letters. So, ganun Okay. po ako ka-OC. And feeling ko po, ganun ako kasi yun nga po yung pinagdaanan ko before. So, as nagsusulat sa dyaryo, as a copywriter, so ako yung nagko-correct ng mga grammar before po yun, pero ngayon kasi medyo may kalawang na, so hindi na tayo ganun kagaling sa English. So, ayun po yung ginagawa ko bilang isang journalist, and at the same time, yung opportunity na dinadala ko sa iba't ibang school para lumaban. So, Okay. yun po yung... So itong ano naman, pagnenegosyo, paano ka nagsimula dito? Nagtrabaho ka ba muna bago ka naging negosyante? Yes po. Pero before po ako magtrabaho, we have a sari-sari store. Okay. So, ang bumubuhay po talaga sa amin is sari-sari store ng lola ko. And then, when she said na, Glenda, hindi na kita kayang pag-aralin, doon na po nag-start yung parang, sabi ko, anong gagawin ko? So, parang, nung time po na yon, gusto ko lang maging scholar para makapag-aral ako ng college, matuloy ko pa yung college. Pero kasi nauso po kasi nung time na yun yung mga pagiging VA. So, isa po ako sa pioneer. Ewan ko po kung may mga maniniwala sa akin. But isa po ako sa mga pioneer na nag-o-odesk. It's Odesk before, then nag-merge ng Elance. So, it's now Upwork. Okay. So, at 12 years old, 12 nagtatrabaho years po old. ako. Okay. And nung time na yun kasi hindi pa may bet, so wala pang requirements for your ID. VA ka na noon, 12 years old. VA po ako, and Wow. one of my proudest moment when I was a VA, nag-handle po ako ng mga call center agent from Pakistan, Bangladesh, India, and they don't know that I'm only 13 years old that time. So parang, ayun, until may nagsumbong po sa akin. Okay. Pero ano yun, parang voice lang yan, di ba? So hindi ka nila nakikita. Ano po siya, it's an app. Pwede kang mag-apply or pwede kang maghanap dun ng, it's like LinkedIn. Pero pwede kang dun ka na magtatrabaho, tapos may tracker po siya. Yung tracker na yun, kinakapture niya yung laman ng computer mo, ano yung ginagawa mo. So, required lang po kaming makita ng boss namin kapag yung may mga meetings, ganun. Pero during work, wala naman pong camera. It's like, just tracker lang po. Oo. So nung may nagsumbong sa'yo na nagkatrabaho ka na below 18, ano nang nangyari sa'yo? I was 14 years old that time, and hindi ko na nakikita yung sarili ko na magkakaroon ng trabahong iba. Kasi ang sinasahod ko po doon dollars So per hour. Okay. So tatrabaho ako dati sa Apple. Na-experience kong maging marketing manager sa New York ng via computer lang. Wow. So parang sabi ko, ito na yun. Dito na ako, ito na yung gusto kong trabaho. Kahit graveyard shift, kahit mahirap, yun na po yung parang gusto kong gawin. Parang yung pag-artista, pag-pageant, nalipat po ako doon until na-block yung account ko. So nung na-block yung account ko, akala ko po katapusan na ng lahat. Kasi unang-una yung computer po na ginagamit ko, niloan pa ng lola ko. Pangalawa, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, kakainin namin araw-araw. So parang, dun po ako mas, nalugbok ako, pero hindi lang ako basta nalugmok Gumawa po ako ng ways kung paano ako makakahanap ng mga kliyente. So ang ginawa ko po, gumawa ako ng LinkedIn, and then lahat ng CEO doon mini-message ko, and then sinasabi ko yung services ko. As a VA? As a VA. As a VA, appointment setter, I can do call center, lahat-lahat sinasabi ko. And then, nakakuha naman po ako ng client. Pero, umabot po sa point na nakakapagod na parang, habang buhay na ba akong freelancer? Kasi freelancer po yung tawag sa amin Yes. So parang nakakapagod siya kasi iba-iba ka ng boss, iba't iba yung mga nakakasama mo. So doon na po ako nag-start na makaisip na why not
gumawa ako ng sarili kong brand. Mhm. Okay. So, ang mga nakikita ko pa po kasi dati yung mga nasa maliliit na supermarket, yung mga scrap ng mga Kojic. Okay. Yung Mga scrap pa sabon. dati, yung mga Richmonde, yung parang ganon. Okay. Mhm. So, sabi ko, gusto ko ng ganito, tapos brand ko yung nakalagay. Okay. Mhm. Kaya, So parang nasa market ka, naging interesado ka dun sa mga nakikita mo ng mga soap. Parang ganyan. ano po kasi ako habang nag-VVA ako, nagtitinda na po talaga ako. So, Mhm. bumibili ako sa mga divisoria ng mga trending na mga things, like trending na shoes, Mhm. kandila, bulaklak Okay. pag may patay, lahat po naranasan ko ng ibenta. Binibili So, mo, tapos ibibenta mo. binibili ko, hindi nga po binibili inuutang ko po. Alam niyo po, Okay. ang kapal na mukha ko talaga dati. Parang siguro po advantage na bata ako nung time na yon. So lahat ng nakakausap ko, ang sasabihin, may isa lang po akong pangako talaga. Mhm. Sabi ko, promise po, gagalingan ko pong magbenta. Pahiramin niyo po ako ng stocks. Papahiramin nila ako ng stocks. Tapos, kung ano yung maubos ko, yun lang po yung binabayaran ko sa kanila. Okay. So paano yung pag-aaral mo nun? At second year college, tumigil na po ako. Mhm. Okay. Tapos itong panahon na yan, sabay-sabay ginagawa mo, nag-VVA ka, namimili sa Divisoria, at binibenta Yes mo po. yung binibili mo. Yes po. Nung nakita ko na po na may pera talaga sa sabon. Mhm. Kasi hindi pa uso yung TikTok na yan. Aha. Meron ng Facebook Live. Mhm. So sa totoo lang, isa po ako sa nagsimula na ang viewer ko lang 1, 2, 5. Pero kahit ganun lang nanonood sa akin, consistent ako nagla-live. Okay. Tapos pinapakita ko yung nangyayari sa mukha ko, ito na po Okay. yung changes. Dinedemo ganyan. mo. Dinedemo ko po talaga sa kanila umaga at gabi. Oo. So doon na parang nakilala na ako sa industry ng skincare. Na parang, uy, merong dating maraming tagyawan, tas ngayon kuminis. Pero Parang paano ka nagkaroon ng idea na pwede kang magbenta sa live? Sinubukan mo or Well, kasi parang it's nature na po sa akin eh. Mhm. Di po ba sabi ko nga po, sumasali ako ng pageant, Oo. nag-audition ako sa mga sayaw-sayaw, nagteteatro ako. So, nung may live sa Facebook, madaldal po talaga ako. Okay. So, parang gusto ko lang kakwentuhan yung mga viewers ko, ganyan. Mhm. And then, nung binebentahan ko na sila, sabi ko, hala, pwede pala talaga. Oo. So, pero hindi pa po yun yung naging big break ko sa online selling. Kasi may nauso dati na pantanggal ng blackheads. Okay. Tapos in-import ko yun from China. Mhm. Tapos hindi ko alam na pag nag-import ka pala, kailangan may mga papel kang ganito, ganyan. So naharang siya ng customs. So dahil mukhang madami yung in-import mo. siguro po mga 20,000 pieces na sachet. Okay. Yung in-import, hindi ko naman po alam nung time na yun. So, pumunta ako ng custom, umiiyak po talaga ako. Sabi ko, last money ko na po yan. Parang, sige na po, i-release nyo na po. Oo. Sa susunod pa, magpapa-FD na ako. Pero Parang lumabas ganun. naman siya. Nalabas ko, sa awa nga po lagi sa akin ng mga tao. Parang naging advantage ko po talaga yung pagiging bata ko. So Okay. yun, nalabas ko naman po siya. Doon na ako nagkaroon ng medyo malaking puhunan nung napaubos ko po yun. So yung parang income mo na malaki, nag-start nung naubos yung in-import mo from Yung China. in-import ko po from China. Okay. Yung puhunan ko po na sa pag-import ko from China, galing po yun sa pagbebenta ng kandila at bulaklak ng pag-araw ng mga patay. Okay. Tapos nung naipon ko na yun, nag-import po ako from China. And then after ng China, dun na. Parang Tuloy-tuloy nagkaroon na ako na. ng idea about skincare. And one of my job as a VA is researcher po talaga ako. So parang naging advantage ko din po yun na medyo ma-techy po talaga ako sa computer. Okay. So yung puhunan mo na pinambili mo dun sa China, magkano yan? That time, I think less than 100,000 pesos. Oh, okay. So ganun ka tsaka-tsaga, nakapag-ipon ka ng ganun Mga amount lang na po pera. siya eh. Kasi kung 3 pesos ko po yun nabili sa China, kung 20,000, that's only 60,000 pesos. Okay. Pero ang bentahan kasi sa Pilipinas, 20, 25 pesos. Imagine from 3 pesos, tumubo na ako ng malaki.
Mhm. So parang dun po nag-start Oo. na nagkaroon ako ng at least konting puhunan. Anong sabi ng ng family mo, ng lola mo, anong ginagawa mo yung mga bagay na yan? Actually, yung lola ko kasi, siya po talaga yung nagpupush sa akin, naglendang magtapos ka ng pag-aaral. Mhm. Kasi yung pag-aaral lang yun lang talaga, yung bubuhay sa atin, Mhm. makakaahon sa atin sa kahirapan. And then, nung nagsabi na ako sa kanya na, inang i-loan mo ako ng computer. Mhm. At first, hesitant siya, syempre, I'm only 12 years old that time eh. So, niloan pa din niya ako ng computer. And then, ayun, nakikita nila na nagtatrabaho ako, tapos nag-aaral. So, parang ang buhay ko po dati, 5 a.m. gising na ako para pumasok sa school. Prime section po kasi ako. So, pag prime section, maghapon yung pasok. Oo. So, lalabas ako 5 p.m. Magtatrabaho na ako nun. Mhm. Ang tapos na ng shift ko, mga 2-3 a.m. So, matutulog Oo. lang ako 2 oras. Yeah. So habang yung iba, na ganyang edad, 12 years old, busy pa sila sa pagpapa-tweetums, ikaw Sana nga po napapaka-busy ka na. naranasan ko yun eh. Yeah. Well, masaya naman po yung childhood ko kasi lumaki po ako sa community na kapitbahay ko lang po yung mga pinsan namin. Pero hindi nga lang po as normal as them. Kasi that time, meron na akong malaking responsibility eh. So parang, ayun po, I really have to work hard for my family. Mhm. And syempre, nagbunga naman. Ito ka na ngayon, na-establish mo yung Brilliant Skin. So, nung nag-start ka ng live selling, nabenta mo yung mga products na pangtanggal ng blackheads. Yes. Ano nang kasunod nun? Nabuhay na ba ang Brilliant Skin? Actually, sobrang bilis po talaga. Sobrang bilis. Kasi, after mga 3 years, nakapagpa-event kami sa Araneta Coliseum. Tapos napuno po yun ng mga franchises and distributors namin. And then, sobrang bilis po talaga. Parang, pag-iisipin ko yung 7 years ago, yung 8 years ago, na wala pang Brilliant Skin, parang kailan lang po yun. Yes. Ngayon po, 8 years na po yung Brilliant Skin. So, parang pag-iisipin niyo po talaga. Kahit ikaw kami nagugulat ka. Opo, as in, nagugulat na lang po ako na dati wala naman kaming sasakyan, wala kaming tricycle. Ngayon, may mga trucks na po kami na nagde-deliver ng mga products namin. So parang, sobrang thankful po ako talaga kay Brilliant Skin kasi lahat po ng pangarap ko dati, yung maging artista, makita sa TV, makilala, si Brilliant po talaga yung tumupad. Nagagawa mo yung lahat ngayon. Nagagawa ko po yung lahat ngayon dahil po kay Brilliant Skin. So, Yes. sobrang thankful din kay God. Kasi, feeling ko, siguro, as a young girl, young Glenda, at 2 years old, walang parents, binubuli, parang sa everyday ko po nagdadasal, siguro sabi ni Lord, pakinggan ko naman to minsan. Yung anong mga takot mo nung time na yun, nung sinisimulan mo yung Brilliant Skin? Kasi syempre, lahat ng negosyante may takot sa umpisa. Ikaw ba, dumating yung time na tutuloy ko ba to o ano? Nung una po, wala po akong takot. Wala akong fear. Ano po kasi, at first, parang naglalaro lang ako. Hindi ko alam. So, yung pangalan ng brand ko dati, hindi pa yung Brilliant Skin. Anong unang pangalan? It was Flawless Skin. Nung time na yun, may Flawless Skin na pala. Okay. So, nung ginagawa ko yung brand ko, hindi ko alam na may DTI, Okay. may BIR, may FDA. Hindi ko alam na nag-exist yung mga yun. Basta nagnegosyo ka lang. Basta nagbebenta lang ako. So, parang, ayun, yun po yung mga naging struggles ko din before. Okay. And struggles na nag-turn into something na naayos po talaga namin lahat. So paano mo yan paano mo inayos? May sumita ba sa'yo? Na-read po kami ng FDA. Okay. Na-read po kami ng FDA, tas natulfo na din po ako dahil sa ganun. produkto Ano ko. ba may nagreklamo? Actually, yung bestseller po namin na product, which is yung Brilliant Rejuve Set, combination siya. It's like cosmeceuticals. Okay. It has soap na cosmetics.
it has sunscreen na cosmetics, pero yung dalawa doon, the night cream and the night toner, it is considered as drugs or medicine. Okay. Parang gamot na siya sa skin. Ang ginawa ko noon, pina-register ko siya as cosmetics kasi yun yung madali. And then, hinahide ko, well, alam na naman to ng lahat, Yes. hinahide ko dati yung mga ingredients na yun. Okay. So, nung pinapatas na kami, so nakikita na may hydroquinone and tretinoin. Okay. So, yun po talaga yung parang, sabi ko, patay, parang hindi magtutuloy sa brilliant skin na. So, Okay. yun po yung first na naging challenge sa akin, yung mga legalities and compliance. Kasi, at first, I thought I was just doing those job to earn money to support my family. That's it. Wala nang iba pa. Wala akong ibang hinangad na ganito para ibigay ko sa akin yun. So when that happened, na sabi mo na-raid ka, ano na yung naging next? Sabi mo ba sa sarili mo, ayusin ko na to? Ano it turned into learning na parang, ay, kailangan pala ng FDA. Okay. So, after that, humanap po kami ng consultant. Okay. So, nung nakahanap ako ng consultant, yun na. Doon na kami isa-isa tinuruan. Na, dati po kasi nasa kwarto lang kami, apartment. Bawal pala yun sa FDA. Kailangan may facility ka talaga. And kailangan approve nila yung hallway mo, yung pinto, yung dadaanan, lahat. As in, lahat kailangan approve ng FDA. So, yung mga bagay na yan, syempre, nung sinisimulan mo na ayusin, at the same time, nakita ko dito, parang nag-aaral ka rin eh. No? Opo. Parang in-enroll mo sarili mo sa parang mga courses Opo. para matutunan din ang negosyo. Actually, isa po sa pangarap ko talaga, makarating ng Estados Unidos, makarating ng Amerika. So, yung una pong, parang yung first na nakarating ako doon, is that because I will receive an award. So, nag-receive po ako ng award sa Hollywood, California. And then sabi ko, nandito na rin lang ako sa Amerika. Gusto kong, parang, kasi dati parang sobrang labo po talaga na makapag-aral ako sa magandang university dito sa Pilipinas. Kasi wala po kaming pera. So, nung nakita ko po yung mga short courses ng Harvard, sabi ko, bakit hindi ko subukan? And sobrang nakakatuwa kasi yung mga makikita mong kalapit mo doon, CEO ng ganitong kalaking kumpanya, mga professor sa New York. Tapos ako noon, that time, I'm only 21 years old. Nung nag-start akong mag-take ng mga courses para na rin po matuto. Pero, consultant po talaga, napakahalaga na meron kang consultant sa negosyo. Lalo na kailangan mong tanggapin sa sarili mo. Ito po yung lagi kong sinasabi na hindi lahat ng bagay alam mo. Hindi lahat ng bagay alam mo. Was it difficult for you to admit to yourself na kailangan ko na ng consultant? Hindi po. Hindi po talaga. Kasi alam ko po talaga before na konti lang yung capacity ko. I mean, kung ganito pong kalaki yung utak ko, ganito lang yung laman niyan. Kasi syempre, hindi nga po ako nakatapos ng pag-aaral eh. So parang, tanggap ko po na hindi ko talaga kayang mag-isa. Okay. Sige, makinig pa po tayo mamaya sa mas marami pang kwento ni Miss Glenda de la Cruz sa pagbabalik ng Idol sa Negosyo. In the canvas of collaboration, each stroke represents a leader's vision. But it is the collective symphony of colors, a kaleidoscope that breathes life into every masterpiece. Just as a vibrant artwork showcases the harmonious collaboration of colors, An organization flourishes when its leadership acts in unity. Each leader, like a precious artifact, carries a unique heritage and significance representing a distinct era and story within the landscape of business and industry.
Like a rare piece of rock, leaders are uniquely shaped by their environments and experiences. Embodying resilience, adaptability, and strength. Like a meticulously cultivated ornamental tree. Leaders mirror its elegance and wisdom, gracefully guiding the organization Towards its future while honoring the roots of its foundation. As these new stewards step into their roles, they become guardians entrusted with preserving the legacy of entrepreneurship and fostering its evolution. Just as a curator would carefully tend to each artifact, our leaders nurture and protect the values of collaboration, innovation, environmental and ethical business practices. Together, they can ensure that this cherished collection of entrepreneurial spirit remains not only preserved. It is also richly rooted, celebrating the past. Shaping a dynamic and a resilient future for our business landscape. Together, as leaders and members of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, We will act, we will deliver, and we will make a difference. Act, deliver, make a difference. Nagbabalik tayo dito sa Idol sa Negosyo kasama ang CEO ng Brilliant Skin Essentials, si Miss Glenda de la Cruz. Okay? So kanina nakwento mo na paano nagsimula itong Brilliant Skin. And nabanggit mo kanina, 'di ba, parang meron tong component ng parang mga gamot para sa maging safe. Yes. Maging safe To be dun sa safe, mga yes. Consumers, consumers, yes po. no? So, itong safety and effectivity ng product, paano nyo to na-ensure? Actually, nung una ko po siyang ginagawa, hindi ko alam. I really don't have an idea. Until nagkaroon nga po kami ng consultant. So, yung consultant po namin na yon, siya yung tumulong sa amin para makapagpagawa kami ng magandang facility, ng maayos na facility. And at the same time, doon na po nabuo unti-unti yung mga departments. Dati ako lang po ako nagpapasahod, ako yung graphic, ako lahat. Okay. Pero dumating po kami sa point na na-build na po talaga yung team na may R&D, Okay. may sariling quality control, may sariling production, ganun. Yeah. Alam mo, maganda yung ganyan, no? Kasi hindi lahat naiisip na kailangan nilang gawin yan. And so, I think siguro isa yan sa mga naging sekreto mo, kaya talagang lumaki ang Brilliant Skin. Na talagang parang yung process, inayos mo, tapos research and development, talaga meron kang ganong group. Ano po, parang nag-start po yan nung mahilig po akong mag-compute. Ay, sorry po. Sino po kumakanta? Ay, okay lang po ba yun? Tuloy lang, sige lang. Sorry. So, nagsimula po yun sa parang lagi akong nagko-compute. Sabi ko, pag sa iba ko ito ipapa-production, sorry pa. So, nag-start po ako na nagko-compute talaga ako. Sabi ko, pag sa iba ko ito ipapa-production, malaki yung babayaran ko. So, why not kunin ko na lang itong mga pinsan ko? So, mga pinsan ko yung unang tumulong po talaga sa akin. Kami nagre-refill, kami nag-i-sticker, kami lahat. So, dun kami talaga nag-start sa isang maliit na apartment bago kami nagkaroon ng sariling planta. Hindi ba mahirap yon na parang ang kasama mo sa business ay family members, cousins, relatives? Actually, mahirap po. Kasi, lalo na po pag sila yung nag-aaway-aaway. Yes, oo. Parang ako yung laging naiipit at kailangan ako yung nasa gitna. And, hindi naman po mahirap. Pero lahat sila ngayon kasama mo pa rin? Lahat sila ngayon kasama ko pa din. As in, sila pa din po yung kasama ko ngayon. Ang hindi ko lang po in-involve sa business
is lola ko, kapatid ko, tito ko. So, hinayaan ko po silang mamuhay ng normal na gusto nila. Yung simpleng may sari-sari store pa din. Okay. So kapag nagkakaroon ng ganyan na conflict doon sa mga pinsan mo na nasama sa business, paano mo inaayos yan? Ay, patawag po talaga yan sa office. Ano po talaga, usap po talaga ng masinsinan. Pag may narinig po talaga ako na kahit nga po hindi ko pinsan kahit mga departments lang po na nag-aaway-away, nagpaparinigan, tatawagin ko yung mga yan, tapos kakausapin ko po sila ng masinsinan. Na parang, ano ba, mas matanda pa kayo sa akin, tapos yung mga ganun po. Pero hindi naman po siya mahirap kasi yung mga employees ko po, tinuturing ko po talaga sila as family. As family. As family po talaga. So parang because of that, nagtagal sila sa'yo, they stayed with you at until now kasama mo. Yes. Awa naman po ng Diyos until now. Kasama ko kayo. Yes. And yung parang yung Brilliant Skin, di ba, sa Morong nag-start. And dito sa Philippines. Then, lumabas kayo ng bansa Napunta kayo sa iba't ibang location pa. Paano to nangyari na hindi ka lang nagstay sa Philippines? Pumunta ka pa sa ibang location? Yung first country po na pinuntahan ko is Malaysia. Napunta po ako ng Malaysia kasi nag-trending po ako doon. Nag-trending yung product ko. Nag-trending yung before and after ko. Tapos, nagulat po ako, nagpa-meet and greet ako. Ang mga umattend po talaga mga Malaysian. Ano yun, napanood nila yung yung sa Facebook Live? Kaya iba po talaga ang nagagawa ng mga contents. It's either Facebook, TikTok man yan, YouTube man yan. Kahit saan, napakahalaga na you're telling a story to everybody. Okay. So yung napanood nilang yun ang naging opening na ma-invite ka sa Malaysia? Pumunta po ako ng Malaysia and then nag-set po ako ng meet and greet. Okay. And nagulat po ako kasi ang dami talagang pumunta. So doon na po nag-start na nagtayo ako ng office ko sa Malaysia. And then nagkaroon na rin po kami ng mga iba't ibang distributors. Qatar, Kuwait, UAE, Japan, Taiwan. And maliban dyan sa mga distributors, very strong din yung yung online presence nyo, no? So parang sa Facebook, TikTok, ano bang benefits sa mga to? Sabi mo kanina, talagang yung content that's very important, di ba? Yes. Alam niyo po, isa po ako sa sinuwerte nung pandemic. Kasi during the pandemic, wala lahat. Kumbaga parang ang makakagalaw lang yung mga essentials. So ang ginawa ko nun, naglabas ako ng alcohol para makabiyahe yung mga trucks namin. And at the same time, syempre, nasa bahay ka lang. So, TikTok. Yung iba, kanya-kanya po kasi ng content yung iba sumasayaw. Yes. Yung iba, kinakausap lang nila yung mga followers nila. Ako, nagkikwento ako. Nagkikwento ka? Kinikwento mo yung product? Kinikwento ko yung gagawin ko sa araw na to. Kinuwento ko sa kanila yung buhay ko. Okay. Pinapakita ko yung office ko, this is my office, this is our production, hanggang sa dumami na po yung nagkaroon ng interest na from wala akong followers, ngayon meron na po akong 3.8 million sa TikTok. Oo, parang ilang million followers ka na, tapos nabasa ko parang ikaw yung Philippines first TikTok ambassador in Jakarta. Opo. Diba? Dito po sa Philippines, nagkaroon po kasi ng parang campaign ng live. So, sumali po ako sa campaign na yon. And then, at peak ng nanonood sa akin na live, 60,000 na mga katao na nanonood sa akin. And then, ang naging benta ko nung araw na yon was 38 million pesos. Wow. Via TikTok. So parang doon ako nakilala ni TikTok. Tapos all over the world yan, di ba? Opo. Parang dinala po nila ako sa Jakarta to have a commercial. Kasama ko po yung mga iba't ibang Asian countries. Okay. Thailand, Malaysia. So yung mga top din nila, pinagsama-sama nila, then na-shoot po kaming lahat. And sa social media marketing,
nakita ko meron ka rin mga influencer partnership. Yes. Gaano ka-effective ang influencer partnership? Kasi po, katulad ko po, as Miss Glenda, binild ko po yung sarili ko na parang business owner ako. Ito yung ginagawa ko. At ang makikita nyo lang content sa akin ay walang iba kundi yung mga everyday na ginagawa ko sa buhay ko. Saan ako papasok, ano yung gagawin ko, ano yung trabaho ko ngayon. Ngayon, ilan lang yung, hindi naman ilan lang, pero sa 3.8 million followers, ilan ang tao sa Pilipinas, Yes. 'di ba? May iba na may ibang gusto. Like katulad ng mga ni Andre Brillantes. Yes. Iba din po yung following niya, iba yung mga nanonood sa kanya. Katulad po nung iba pa naming endorsers. So magkakaiba po kami ng viewers. Okay. So para sa akin mahalaga po na merong endorsers para at least wide yung ma-reach mo sa market. So recently, nakarinig ako sa distributor ko ng parang sabi niya sa akin, kailangan natin kumuha ng mga Bisaya na mga influencer. Kasi puro kami Tagalog eh. So ang ginawa ko po, naghanap po talaga ako, and it's very effective, na merong Bisaya na nag-explain ng product mo. Kasi yung mga taga-Visayas, taga-Mindanao. So kumbaga, hindi pwedeng ikaw lahat. Yes, hindi pwedeng ikaw lahat. Hindi mo talaga kakayanin na ikaw lahat. So paano mo pinipili yan? Kasi syempre ang daming influencers ngayon, di ba? Parang kung Bisaya, maraming Bisaya, di ba? Yes. So paano mo pinipili kung sino yung makakapag-collaborate with you? Actually, ako po yung tipo ng tao na very impulsive. Na parang nakita ko lang na nag-viral, gusto ko nang kunin. Okay. So, malaking tulong po na meron akong team. So, meron po akong marketing team na kapag may idea ako, kailangan ipepresent ko yun sa kanila. Okay. And then, we will discuss sa board. Parang may board meeting na, ano ba yan? Kapareho ng values natin. O hindi ba masisira yung branding natin pag pinasok natin yan? Makakatulong ba siya? Tapos, through data, tinatrack namin. Kung ilan yung reach niya, ilan yung nanood sa kanya, effective ba siya, i-renew ba namin siya, o papalitan na namin siya. So, may mga ganun pong... Okay. So talagang inaaral yung mabuti bago nyo kunin. And syempre, kung nag-viral siya, and kung align sa values nyo, okay. Yes, and hindi lang po dahil nag-viral. Effective po kasi yung marketing ng Brilliant Skin Essentials na nagsimula po ako na nagkukwento. So everyday, kung friend ko po kayo sa Facebook... Actually, napapanood kita eh. Lagi kang kinikwento. Maano po kayo talaga na ang dami kong post. Kasi lahat po yun, inaabangan talaga ng followers. Kung ano ba nangyayari kay Miss Glenda, ano yung gagawin niya today. Actually, dati, pati sinusuot ko, gusto nilang makita. So, may OOTD of the day ako. Na ngayon po, hindi na lahat nagagawa ko. Pero yung ganyang, yung content mo, pinaplano mo ba yan? Actually, minsan po hindi. Pero madalas po opo. Madalas po, pinaplano po talaga namin. So, meron po akong content yun. Katulad po nila, kasama ko sila. Ay, kanina po sila. Hindi ko alam kanina yun. Anyway, sige, proceed. Ayun po. So, ano po yung tanong niyo? Yan, yung pinaplano mo ba yung content mo? Minsan po hindi. Pero madalas po, opo. Kahit nga po nasa bakasyon kami, nagko-content po ako eh. Talaga? So, bago po ako matulog, nagna-notes na ako. Ano yung gagawin ko para tomorrow. So, uunahin ko po lahat ng mga meetings ko. And then, pagkatapos ng meetings ko, dun ko na po ini-schedule kung gagawa po ba ako ng contents, ano yung contents na gagawin ko. And then, may team po ako. I have my marketing, my creative. Nagsasuggest din sila sa akin na, madam, gawin mo to kasi trending to ngayon. Sige, gawin natin. Pero hindi ka ba napapagod? Nakakapagod po. Kasi Kaya nga po ngayon, parang I feel like sobrang nababurnout na po talaga ako. Kasi last year, 6 months po akong nawala.
For sure, naramdaman niyo po yun. Yes, Kasi yes. from laging nagpo-post, nawala sa limelight, hindi nagpo-post, nagkasakit po kasi ako. So, yung 6 months na yun, hindi talaga ako nagko-content, hindi ako nagpo-phone, wala, parang ayokong magtrabaho. And then, nung bumalik ako, November 2024, nung sinabi ko na, okay, I'm ready, babalik ako sa work. So, ang una kong ginawa, minitin ko muna lahat ng department. Each department, nag-meeting kami. And then after meeting ng kada department, nag-brainstorming kami ng lahat ng mga heads ko. And then after that, sabi ko, okay, sige, ready na akong sumabak ulit. So, nag-TikTok po ako. Actually, sad po ako nun eh. Kasi, imagine, 4 hours, 200,000 lang po yung benta ko. And, as laging number 1 sa TikTok, pressured po talaga ako. And at the same time, masasad ka talaga. So, ang ginawa ko po, hindi, mag-set tayo ng another goal. Ganun po yung ginagawa ko. Even sa pang-araw-araw ko, parang kailangan, pag na-achieve ko tong lahat ng nilista ko, kailangan meron akong gagawin bago kinabukasan. So, ganun din po sa TikTok. Kung na-achieve ko yung 200K, okay, bukas 500K tayo. Sa makalawa, 1 million, 2 million, 4 million, 6 million. Kailangan po talaga sineset mo yung goals mo. Kasi pag wala kang goals, wala, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yeah. So, parang alam mo kung saan, ano yung vision mo. And dapat ma-achieve mo yun. Hindi ko naman po pinipressure yung sarili ko na dapat ma-achieve ko yun. Kasi mahalaga pa rin po na ine-enjoy mo talaga yung ginagawa mo. Pero tama po kayo, iba po yung nagagawa ng vision. Kaya mahilig po ako magsulat sa gabi. Dati sulat. Ngayon kasi may cellphone na. So, isa-type mo na lang kung ano yung gagawin mo. Tapos may mga group chat ka pa with your employees. So, kapag may pumitik na idea dyan, isisend mo agad sa GC. O, ito yung gagawin natin tomorrow. Pero so, paano very easy na po ngayon. Paano mini-maintain yung focus mo? Kasi syempre, you set targets every day. Paano mo in-ensure na hindi ka madidistract, na focus ka? Actually, sa katulad ko po na ganito, na influencer, content creator, tapos CEO pa, mahirap po talaga. Kasi yung iba, influencer lang sila. Content creator lang sila. Ako po kasi combined eh. And I'm managing almost 1,000 employees every day. So parang maintain ko yung focus ko, bumuo po ako ng team. So, I have my core team, from executive team, tas core team na nandun lahat, like, may representative each department, creative, marketing, sales, and then sila na lang yung kinakausap ko. Hindi na ako, dati po kasi lahat pinapapila ko pa sa pinto ko eh. Parang kada department, sige, pasok kayo sa akin. Ngayon po hindi na. Parang ginagawa ko na lang po, bumuo ako ng core team, sila kakausapin ko, tinrain ko sila, and binild ko talaga sila na you have to act na leader ka para igalang ka ng mga tao mo. So far naman po, yun na po yung nangyayari kay Brilliant. Kaya ngayon po, mas ma-manage ko na po yung time ko. Ngayon yung franchise, sino yung nagbigay sa'yo na idea na papasok natin ang Brilliant Skin sa franchising? Actually, it's not franchising eh. Mali po talaga yung term namin. Kasi when you say franchising, it's like Jollibee na may mga royalty fee. Di ba ganun po yung franchising? Sa amin po, ang tamang term is distributor, reseller, ganun po. So, hindi po ako talaga yung unang nakaisip nun. So, meron po dating isang brand na doktor, na merong Rejuveset, siya po yung nauna. Kaya lang dahil nga po sa higpit ng FDA, na din po sila ni FDA. Tapos doon na po ako pumasok. Kaya lang, medyo sinuwerte po ako kasi nung na-FDA ako, doon ako natuto. Kumbaga, doon ko nagawa ng paraan na, okay, kailangan palang ganito yung registration namin. So, naayos po yun sa amin. Ngayon, meron ka ng parang more than 50,000 resellers. And
hindi ka ba nahihirapan na i-handle tong mga distributors mo, resellers mo? Mahirap po. Mahirap po siya kasi marami nagrereklamo kasi territorial po kami. Aha. So, pag nag-franchise ka or nag-distributor ka sa amin, isa lang dapat. Halimbawa, kung isa sa Tanay, isa lang sa Tanay. Yun lang ang sakop Sa mo. Morong, yun lang sakop mo, sa Quezon City. Mhm. Pero pag nag-overlap yung mga buyer, sa'yo lahat ang reklamo. Tapos, ang mahirap pa po niyan, I'm very close to my franchises and distributors. Mhm. So, kung meron silang problema at meron silang reklamo, direkta po talaga sa akin. Okay. So kapag halimbawa naging distributor ng Brilliant Skin, ano yun, parang mag-establish sila ng outlet nila? Hindi po. Wala po kaming Okay. requirements na ganun. Okay. Since online nga po kami, kailangan lang po nilang mag-purchase ng certain amount. Okay. Tapos, ang kapalit po nun lahat ay products. Products. Tapos, ibebenta po nila. So parang they ordered from you certain number of products. Yes po. And every time pag naubos yun, balik lang sila Balik sa lang inyo. sila sa amin. So, Okay. yung ginagawa po ng Brilliant Skin Essentials ngayon is totally manufacturing na po kami. Mhm. Then, yung mga franchisees, they are just Kumukuha ng products. kuha na lang ng products. Ngayon parang ano parang 'di ba parang 2016 nag-start ang Apo, ang Brilliant 2016. Skin. Tapos 2017 nagkaroon ka ng manufacturing facility. Ay, ano lang po yun. Lakas ng loob talaga. Lakas ng loob. Wala po akong pera nun. Wala po akong pera nun. Yung kinausap ko pa nun na contractor, sabi ko, sige, unti-untiin natin gawin. Mhm. Pero nung napatapos ko po siya, maliit lang po kasi yung una naming factory. Yes. Mhm. Ito So, yung sa Morong. Opo, napatapos ko naman po siya, pero grabing lakas ng loob lang po talaga yun. Aha. And nagkautang-utang ka rin. Hindi po. Sa awa naman ng Diyos, hindi po talaga ako nagkaroon ng... Yung mga inuutang ko po, yung mga products na, yung mga raw materials, ganyan. Okay. Mhm. Pero hindi po ako Yung sa pagpapagawa, hindi. Hindi po ako Okay. nangutang sa bangko, sa ano. Talagang kinakayod ko po everyday para lang may pambayad ako sa mga bills namin. I see. Na ano no, parang actually pagbi-build ng ganyang business, parang sobrang huge, nakakalula. Nakakalula po Oo. talaga. Tapos ngayon parang you have your manufacturing plants na, 'di ba? You have in Bulacan, tapos may warehouse ka sa Taghangin, no? And itong manufacturing plant nyo, parang ano to, parang you also do parang ano, yung walang label na. Yes. Oo, so hindi lang siya purely Brilliant Skin. Yung Morong Rizal po namin, repacking area na lang siya. Kumbaga, dun po nire-repack yung mga products na i-deliver sa client namin. Yung Bulacan po namin, yun po yung may makikita ka talagang malalaking machines. Parang almost automated na dun mo makikita na machine na yung nag-label, nagtatakip, nagre-refill, nagbabatch code. And then, may tinayo po akong company. It's called BTMSI. Okay. Dati po siyang TMSI, tapos binenta po sa akin. Okay. So, it's Brilliant Toll Manufacturing Specialists Inc. Na ngayon, ang kliyente lang po nila, nung una kami lang. Pero ngayon, we are open po sa lahat po ng mga negosyante, mga CEOs, brand owners na gustong magpagawa. Anytime po pwede po silang pumunta sa planta, mag-plant visit, and talk to our team, and yun po, collaborative work. And affordable. Very affordable po. Kasi pag ikaw po yung nagpagawa, ang una po naming requirements is ano ba yung gusto mo? Ano yung gagawin namin? Ano yung mga ingredients? Ano yung effect? Ano yung color? And then from there, dun kami magko-compute. Ngayon, pag pinasa namin sa client yung quotation namin, and sasabihin nila, minsan tatawad pa yan Okay, bibigyan ka namin ng tawad, pero dadagdagan mo yung quantity mo. So, parang ganun po. Yan. And yung mga nagpapagawa sa'yo, talagang tinutulungan mo rin sila to grow their business. That's one of my advocacy. Parang, noong una po, yung mga distributors talaga namin, natakot sila for me. Na parang, Parang kinumpit mo yung sarili mo. idea mo Parang yan ganyan. tapos ipapasa sa kanila. Oo. Pero para po kasi talaga sa akin, iba't iba ng
iba't iba tayo ng kliyente. Sa palengke nga po, dikit-dikit Yes. nagbebenta ng Tama. isda, ng mga meat, ng mga bigas. Pero lahat sila may benta. Lahat sila kumikita. Yun po yung naging mindset. Yun, yung Brilliant Skin, paano siya minahal ng ano? Paano siya minahal ng tao, ng masa? Kasi sabi mo nga, kung palengke yan, tabi-tabi. Pero ang Brilliant Skin talagang, kung sasabi natin, isa kayo sa nangunguna. If na, di ba? Paano kayo minahal ng tao? I think, ano po, yung values talaga na i-build ko with my team. Kung ano po yung values na meron ako, yun po yung values na meron sila. Kaya halos lahat po ng feedback ng mga third party na nakakatrabaho namin, like for example, mga glam team, mga nasa ibang industry, lagi po talagang sinasabi ang babait ng mga tao ni Miss Glenda, ganyan. So parang, ayun po, parang feeling ko ang isa sa minahal sa amin ng mga tao is yung authenticity ko din. Very open book po talaga yung buhay ko. As in, lahat kinikwento ko sa Facebook. So, parang yun po yung isa sa minahal ng mga tao sa akin. Parang, hindi ko sila tinuring na fans. Tinuring ko sila na parang, you are my community, we are community. Yes. Tapos nakakwentuhan ko sila. Minsan nagsaset ako ng dinner kasama sila, ganun. Tapos syempre pag may concern sila, customer feedback. May mga CSR po kami. Yan, oo. Yan. So paano nyo hinahandle, halimbawa, meron sila naging problema sa produkto, paano nyo hinahandle yan? Ang kagandahan po kay Brilliant Skin Essentials, we are the only one na skincare brand na may in-house na dermatologist. Wow. So, meron po kaming in-house dermatologist na makakausap nila sa Viber, makakausap nila sa WhatsApp. Through, ano lang po yun through QR code. Pag click mo doon, nandun na yung dermatologist. Pag sinabi mo yung concern mo sa skin mo, or kung paano gamitin yung product na to, may sasagot po, may sasagot po sa inyo. Ngayon, di ba, sobrang dami na ng tao mo and yung business mo talagang booming. Kasi hindi natin maiwasan yung iba dyan, yung nangyayari to sa other businesses na parang may nawawala, may nakukupit, may nananakaw na product. Is it the same situation na nangyari rin sa'yo? Opo, nangyari din po sa akin. Lalo na po yung mga taong kasama ko mula umpisa, tapos hindi mo ina-expect na kaya niyang gawin yun sa'yo. Dati po, iniiyakan ko yung mga ganung bagay. Ngayon, pag nangyayari yun sa akin, sanay na ako. Sige, paalisin nyo na. Ganun na lang po. Parang, ba't pa kita po problemahin? Parang ganun po. So parang ano na lang, move on. Move on. You have to let go because people come and go. Yes. Yun po talaga yung people come and go. And hindi lang yun, no? Minsan, pwede ka rin gayahin. Yung produkto mo gagayahin. Yes po. Parang nabasa ko to, parang in one of your posts na parang may gumaya sa'yo. Actually, yung manggagaya okay lang po yun Kasi it's an honor na ginagaya ka. Yes, yung strategies mo and all. Pero yung namemeke, yun talaga yung it's a very, very sad scenario na meron kami ngayon. Kasi ang daming fake. Actually, pag pumunta po kayo sa UAE, sa mga Filipino supermarket, may Brilliant detergent, may Brilliant rice. Logo ko po gamit nila Pero hindi wala man akong ganung produkto. So, may mga ganun pong... So, syempre, yung mga ganyang bagay, dinadaan nyo sa legal process. Sa legal process. Opo. Kasi syempre, if you have already established your brand, kailangan maprotektahan mo yan. Opo, diba? kailangan po talaga. And speaking of yung brand mo, yung pagpapakilala mo sa brand, iba-iba yung ginawa mong strategy. Hindi lang siya sa online, meron ka rin mga traditional strategies. Yes po, like billboards. Yes, may mga billboards. Nagjo-join kami ng mga festival. We're giving flyers. Okay. So may mga ganun. Bakit effective pa rin ba yan? Yes, it is effective. Kasi dito po sa Pilipinas, aminin man natin sa hindi, sabi nga po ng mga sellers sa Divisoria, hindi na ganun kalakas yung benta
nila kesa before na walang e-commerce. Okay. Eh ngayon may e-commerce na. Sobrang daling umorder sa e-com. Sobrang convenient. Pero hindi po lahat ng tao marunong mag-e-com. Okay. So, yung iba, pupunta pa rin sa physical store, pupunta pa rin ng Divisoria. So, parang, ano pa din po siya, ako po, hindi ako nawawalan ng pag-asa pa na mawala yung traditional kasi napakahalaga po sa akin na may traditional online pa din dahil yung mga kliyente ko po sa Visayas and Mindanao, hindi pa sila nakakasabay sa e-com. Pero, tinuturuan nga po namin sila na kailangan you really have to accept na there are changes. You have to adapt the change. Pag negosyante ka, anong gagawin mo? Mag-a-adapt ka o mamamatay ang negosyo mo? So, tinuturuan po talaga namin sila na kailangan mag-adapt kayo ng change. Ganito na yung, grabe na nga po sa ibang bansa, nagdi-deliver AI, robot na. Diba? So, anytime soon, dito sa Philippines, gano'n na din yung mangyayari. So, dapat one step ahead ka sa lahat. And for ginagawa Brilliant mo. Skin, papunta na rin kayo doon. And for Brilliant Skin, yes, may mga pinaplano po kami. Okay. Mga ganun. Competition. Paano nyo hinahandle ang competition? Kasi ang dami ngayon nasa beauty industry. I think, maswerte po ako kasi nauna ako sa industry eh. So parang na-establish na, nakilala na. Yes. Pero, yes, may competition pa din. Pero ang ginagawa namin, eto, totoo po ito na ginagawa talaga namin. Lahat ng brand sa market, inaaral namin yan. Ano yung products nila, paano sila magbenta, ano yung pricing nila. Dinidiscuss po talaga namin yan. And then we will come up with an idea na ito yung gagawin natin para hindi sila makapasok. Yeah. So kumbaga, when you're doing your business, hindi pwedeng nakatingin ka lang sa sarili mo. Ay, hindi po talaga. Dapat nakikita mo rin yung kabuuan Yung ng market. kabuuan, lahat, data, lahat-lahat, kailangan nakikita mo yan. And yun ang It's very nakakatulong sa'yo important. para Yes. mag-come up with innovations. Yeah, innovations, adaptability, and attorney, sobrang swerte ko lang po talaga sa tao. Kasi kahit magpahinga ako, may mga tao talaga na nandyan na gumagawa for me. So, meron akong executive team, may mga department heads ako na kahit hindi na ako pumupunta ng Morong, pag pumunta ako ng Morong, kung ano yung binild ko na planta, parang bago pa din. Parang di naluluma, kumbaga, di ba? Sabi nga sa Jollibee, parang kailangan yung store mo daw laging bago everyday. Yeah. So, isa po yun sa inano ko sa kanila na kailangan lagi tayong malinis kasi skincare tayo eh. Sa tao mo ba nagagalit ka rin? Yung minsan galit na Hindi galit? ko po kaya. Okay. Actually, may pinsan ako, si Michelle. Meron din siyang sarili niyang brand. It's Perfect Formula. Pero kinailangan ko pa din siya sa Brilliant. So, ginawa ko po siyang COO. Kasi, hindi ko po kaya kumprontahin yung tao ng personal. So, pag Like, merong kailangan pagalitan, hindi ikaw yun. May isang scenario po kami na, kasi po, drug-free, workplace eh. May mga nag-positive. Okay. Alam niyo po ginawa ko, pinatawag ko lahat sa office ko. Magbabago ka na ha. Magbabago ka na. Ikaw, magbabago ka na. Pag inulit mo pa, tanggal ka na. Dati ganun po akong kalawak mag-embrace sa tao. Until napagod na din po ako kasi minsan matitigas na talaga yung ulo. So, pag ganun, ibang tao na yung nag-handle. Yung CEO Ibang mo. tao po. Si Michelle po. Kasi hindi ko po talaga kayang... Hindi ako yung tipo ng boss na babatuhin ka ng papel, Yes. babatuhin ka ng... Hindi ko po talaga kaya. As in, hindi So, ko sa mga, sa mga nagtatayo ng negosyo nila, gaano ka-importante yun na meron kang in charge sa mga ganyang bagay? Na meron kang CEO. Kasi yung iba, lahat nila sila. Ako na presidente, ako na CEO, ako na yung CEO. Mahirap po yung one-man na negosyo po talaga. Kasi doon ako nag-start eh. Pero habang tumatagal, doon ko natutunan na lahat, pag may acceptance ka sa sarili mo na hindi ka sobrang magaling,
hindi lahat ng bagay alam mo. Pag na-accept mo yun, dun ka magsisimula na humanap ng mga tao na tutulong sa'yo. Yes. So, mahalaga po na na-build namin yung mga department na meron kami ngayon. Kasi, iba-iba na yung kumikilos. May procurement, may F&A, may warehouse, may logistics, may R&D. Kumaga kanya-kanya kami trabaho, pero isa lang ang goal namin. Ma-maintain and sustainability ng Brilliant Skin Essentials. Yan, okay. So mamaya po sa pagbabalik ng Idol sa Negosyo, alamin naman natin yung mga ibang ginagawa ni Glenda, yung pagtulong na ginagawa niya at yung kanyang mga advocacies. Huwag po kayong aalis. In the advent of technology and information came a different threat: identity theft, other cybercrimes, and fraudulent activities. If information of individuals, whether personal or sensitive personal information, are not protected properly, this information may be used by cyber criminals to create and commit several activities that will compromise their financial life and reputational life. As regards organizations and companies, if these rights are violated, of course, there will be a threat to the business. Imagine if your system is hacked. If information gathered by the organization is compromised, there will be loss of trust coming from your customers. There is a risk that you will lose those important customers that you have. ADM and Partners, Data Privacy and Consulting Incorporated, saw this need in 2017. This is also in compliance with RA 10173, or the Data Privacy Act of 2012. Data privacy, it is the right to be let alone and the freedom from intrusion and any interference. It's important because one, it's a fundamental human right that all organizations must respect, because each individual has the right to control and determine what type of data will be processed from him. And secondly, in case of violation, organizations may face penalties of both imprisonment and fine. And they can also face liability of civil payment as well as damages, and to the extent that they may be banned by the National Privacy Commission from processing, collecting, and using personal data. With safety and security in mind, ADM and Partners delivers a holistic approach on data privacy compliance. They make sure all bases are covered from end to end. We started with zero knowledge about data privacy. When we partner with them, they introduced to us all the laws, how to comply with it, and they trained all our employees from the securing our documents, what to give or not to give to people when they ask for it. It's a continuous development for our company, knowing that data privacy is a very new law. ADM is always there for us, and they are able to assist us in all our inquiries. Data privacy is important and necessary in this day and age. So, part of this, Thus, ADM also conducts seminars and trainings regularly. So just like service contracting. Most of my exposure to the Data Privacy Act is derived from reading materials pertaining to such. Now, with this training, it helped me broaden and further my knowledge on the sensitiveness of this data privacy law, because it gave me more idea on the types of data that needs to be protected, and in the same manner protect my company from any possible suit, from any violations that I may encounter as I manage my business. So encrypted. So
I feel it's deemed important that I'll be certified as a legit business person to handle the sensitive information that we gather from our data subject, because we have a roster of reputable community of associations to keep the integrity of the member base. We should know the parameters of the privacy of this information they disclose to us. Led by attorney Arnel Mateo, ADM and Partners is composed of data protection specialists, data privacy lawyers, IT practitioners, and consultants who are recognized by the industry and several organizations to be outstanding in this field of law. It is the advocacy of ADM to help both individuals and organizations understand the data privacy rules, and as well as to help them understand that data privacy can be complied with in a simple manner. It doesn't have to be technical. With our help, we can ensure that the organizations are assisted and guided towards being a privacy compliant organization. If you want to deal with bigger clients, you need to be compliant with data privacy, and ADM is the best company to help you with that. Protect yourselves and your clients. Build a reputable company with proper data protection together with ADM and Partners, Data Privacy and Consulting Incorporated. Okay, nagbabalik tayo dito sa Idol sa Negosyo kasama si Glenda de la Cruz ng Brilliant Skin Essentials Inc. Ngayon, Glenda, ang negosyo mo hindi lang hindi lang talaga para sa iyo, para sa employees mo, para rin sa community. And nakita ko dito na meron kang mga service na ginagawa for the public, and meron kang in terms of education, environment, and charity. Kwentuhan mo nga kami dito, education. Anong klaseng pagtulong ang ginagawa mo? Education, meron po akong mga scholars. Ayun, ako po sumasagot ng pag-aaral nila, pinag-aaral ko sila. So, and then, na rin po, syempre, malapit po ako sa mga teachers ko dati. Okay. So, kapag kailangan po ng tulong, financially, lumalapit po sila sa akin. Paano mo to naisipan na, syempre, nagnenegosyo ka, paano mo naisipan na kailangan tulungan ko rin tong mga estudyante magbigay ng scholarship? Ano po ako before kasi parang kung ano yung meron po talaga ako, sinishare ko talaga. Kahit nung first Christmas party ng Brilliant Skin, na hindi pa ako milyonarya, wala pa akong 1 milyon, kung ano yung kaya kong ibigay, kahit tag-20 pesos sila, basta nagbigay ako. Parang ganun. Okay. Parang yun ang ko, parang giver talaga. And syempre, pag nagbibigay ka, bumabalik din sa'yo. Yes po, tenfolds. Yes, oo. And the environment, di ba? So parang you have tree planting initiatives. Grabe po yung... grabe po talaga ako sa mga ganyan dati. Kapag nabalitaan ko na pumutok yung bulkan, kinabukasan nandun na din ako. Pag may bagyo, kailangan nandun ako. Yun po yung mga ginagawa ko para sa community siya. Yes. So, saka ito, kailangan for all business owners, dapat ganun Parang when we do our business, we also think of others. Yes, not only of ourselves. Diba? And kung nag-grow tayo as a business, kailangan nag-grow din yung ibang tao sa'yo. Yes. And that's the matatawag natin success. Kapag may mga taong nagiging successful because of you, yun ang success for me. Yes. Kamusta yung mga estudyanteng napag-aral mo? They're very thankful. Sobrang thankful po sila. Ano yung mga pinag-aral mo? Elementary, high school? Iba-iba po. Elementary, high school, college. Okay. And yung iba graduate na? Wala pa po. Sana po soon. Meron na ba? Graduating na. Wow. Siya po kasi nag-handle. Siya ang taga-handle. Ayan. And diversification ng business. Parang ikaw kasi hindi mo nilimit yung sarili mo sa Brilliant Skin. So ano-ano na yung ibang businesses na naisip mo at tinayo mo after Brilliant Skin?
After Brilliant Skin, naisipan ko pong magkaroon ng cafe. So until now, I have cafe. Pero hindi ko siya ina-expand. Kasi dun ako weak sa food. Okay. Parang hindi yun yung forte ko. So it's like a coffee shop, ganyan. Coffee shop, yes. Meron din kaming spa, Okay. aesthetics and spa, so for your nails. Nandito then- yan sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas. Okay. Meron na rin po ako sa Malaysia. Okay. Hotel and spa. Pero boutique hotel lang po. Maliit lang Okay. po siya na boutique hotel. Okay. And then may spa. Tapos, I have a medical group dito Yes. po sa may Oo. Quezon City. And then, yung pinakamalaking project ko po is yung sa Dubai ngayon. Okay. We call it Brilliana Real Estate Developer. Okay. And ano to, you're doing it with a business partner? Yes, a business partner. Okay. And paano ka napunta sa ganung linya? Ano po, kasi client namin sila. Okay. So, isa po sila sa mga distributor ng iba't ibang products. Actually, they have more partners here in the Philippines, such as Unilab, Okay. Unilever, yung malalaking company po talaga. And then, pinahanap niya ako sa DTI. Okay. Then, nung nahanap ako ng DTI, nagka-interest sila na ibenta yung products ko. Then, we became friends. Okay. Na, akala ko ito lang yung ginagawa nila. Yun pala, they are Marami. very big. When it comes to real estate, they are really, really big. So, parang, sabi ko, gusto ko tong gawin. And hindi naman siya madamot. Kasi, talagang, kahit family business nila yun, nag-give up po talaga siya ng mga responsibility niya para yung sa aming dalawa is mag-progress. Okay. Pero hindi ka hindi ka kinabahan na magkakaroon ka ng business partner na taga ibang lugar, ibang bansa? Dati po, lagi po akong intimidated sa ibang tao. So, hindi po talaga ako yung mga awards. Dati hindi ako uma-attend, hindi ako nakikipagkilala. Pero na-develop na din po siya. Kumbaga, unti-unti na-develop kung paano ka makipag-usap sa ibang tao. And when it comes naman po dun sa pagkakaroon ng business partner, kung hindi ako natatakot, actually, dapat takot ako. Pero dahil nga po impulsive ako, give na lang ako ng give. So, ang nangyayari po ngayon, ito po yung current status talaga nangyayari sa kumpanya ko ngayon. Nauna yung investment ko, ngayon pa lang na-due diligence. So, Okay. parang dapat pala, due diligence muna bago ako mag-invest. Okay. So, ganun. So, parang mga lesson learned. Yes, oo. And meron ka na rin ngayon, parang Jollibee franchise, di ba? Yun, franchise. Yun ang pinakamadali po, attorney. Kasi you don't have to work. Yes. Sila ang magtatrabaho for you. And itong mga businesses na tinayo mo, lahat ba to nababantayan mo, namomonitor mo? Hindi po. Kaya po meron akong executive. Okay. So, yung executive team ko po, they are 8 ba kayo? They are 8 yung executive. And each executive, may hawak po silang company or department. Okay. Tapos yung executive na yan lang po yung kausap ko. And then bumuo ako ng core team, sila lang din yung kausap ko. And paano yan? Paano yung day-to-day? Like, do you talk to them on a day-to-day basis? Yes, may schedule po. Like for example, Okay. Monday, sales and marketing. Okay. Tuesday, R&D, accountant, and everything, blah, 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 ganyan. So, may mga scheduling na hindi talaga nasusunod. Sa totoo lang po, hindi nasusunod yung schedule. Pero, through phone, kasi mabilis na po talaga ngayon. Yes, So, you can work with your phone. Ayan, saka nakikita ko very organized ka eh. So, ano naman Medyo OC po talaga ako, Yes. kaya... OC, perfectionist, organized. Di ba? Hindi naman po perfectionist, pero kailangan po talaga planned and organized. Yes. And of course, because of these achievements, yung mga nagawa mo, ang dami mo na-receive ng mga recognitions, di ba? So, kabi-kabila eh. Yes, Parang marami na rin po kung na-receive po sa inyo, Yes, sa Rising Tigers. sa Rising Thank you po. Tigers. Tapos sa Go Negosyo, di ba? Go Negosyo po. So, ano sa tingin mo yung naging reason for these recognitions? Hala,
Baka sabihin nila, ang yabang ko siya. Siguro po when it comes to my age po kasi talaga, magtataka ka talaga eh. Yes. Actually, may recognition, pero may mga kalahati na nagsasabi na, baka nagmamani, laundering, kaya marami siyang pera, ganito, ganyan. O baka illegal yung ginagawa niya, something like that. So parang hati po talaga. May mga natutuwa, may mga hindi natutuwa. May nagka-question. May nagka-question mark. So Kung paano mo yun paano mo ina-address? Pag may mga ganyang rumors na nilalabas about Ako po talaga, pag palaban po kasi talaga ako eh. So kapag alam ko na tinatapakan at yun niyuyurakan ang dignidad ko, naglalabas po talaga agad ako ng statement. Hindi ko na pinapatagal pa. Yes. And then, syempre, yung iba, sa legal na lang po inaayos. Okay. And ngayon, marami ka rin mga public speaking engagements. During these engagements, ano mga dinidiscuss mo? May story. Your story. May story talaga na nakakasawa na pong ikwento, pero pag kinuwento mo talaga, as in, ang dami talagang, maraming na-inspire, pero marami ring, hala, paano mo nagawa yun? Paano nangyari yun? Yeah. And parang nagne-negosyo ka na, you have other businesses other than Brilliant Skin, and may CSR ka, meron kang mga public speaking engagements. So, paano yung balance mo? Yung work-life balance. Paano yan? I don't have work-life balance before. Pero nung nagkasakit po talaga ako last year, dun ko na-realize na kailangan din ako ng mga anak ko. Kailangan mong magpahinga. Kailangan magpahinga. Kailangan healthy ka. Yes. Kasi walang sense lahat ng pinaghirapan mo kung weak ka, di ba? And syempre, time po talaga sa family. Na wag kang magpapalunod sa success kasi nakakalunod po talaga ang success. Yes. Minsan nakaka-overwhelm siya. Minsan nakakalimutan mo ng lahat ng tao sa paligid mo. Wag kang magpapalunod kasi pag nagpalunod ka sa success, isang ganun lang po pwedeng bawiin yan sa inyo ni Lord. Pero sa dami nung ginagawa mo, kailan ka nagkakaroon ng time for your family? Every after work. So you don't miss them. Hindi mo kinakalimutan sila. Yes, opo. And kapag po may chance na nagising ako ng maaga, naghahatid po ako sa school. Okay. So talaga nakatutok ka pa rin. Nakatutok pa din po. And yung health, sabi mo, very important yan. So, kailan mo nararamdaman na kailangan kong maghinay-hinay? Kailangan kong mag-stop muna saglit? Just like yesterday, na-burnout po ako. Parang sabi ko, masyado akong madaming ginagawa ngayon. Kailangan kong magpahinga. So parang you listen to your body. Yeah, you have to listen to your body. And kung anong gusto mong gawin, go punta ka sa beach, mag-nature ka, gawin mo yan lahat kasi deserve mo yan. Yan. Ganon. And yung tao mo, ganon din. Yes. May rin sila, binibigyan mo rin sila ng opportunity na i-enjoy ang kanilang buhay. Marami na po. May one time nagbalisin kami, sa 200 plus kami. Kung saang bansa po ako nakakapunta din sila. Sinasama mo rin sila? Sinasama ko po sila. And I think parang isa ba yan sa mga sikreto mo kaya ka naging top 1 employer of the year sa Morong? Top 1 employer sa Morong kasi marami nga po akong tao. Marami pong empleyado. So yung mga empleyado mo, sabi mo kanina, you treat them as family. Family po talaga. And when you treat your employees as family, ano yung nagiging balik sa business? When you treat your employee as your family, kapag may nagre-resign, masakit po talaga. Yung kapag feeling mo iiwanan ka na nila, masakit talaga. Pero kailangan mong tanggapin na yung ibang tao, kailangan din mag-grow. So hindi mo pinipigilan? Hindi po. Minsan nga po yung iba sinusuportahan ko pa eh. Mayroon akong isang employee na nag-resign kasi mag-aaral na ng pulis. Tinutulungan ko pa po. Kasi masaya ako sa growth ng
kung ano man yung tatahakin yung buhay. Pero sila po bawal mag-resign. Joke lang. Yung core mo, bawal mag-resign. Opo, talagang kakausapin ko yung nangyayari sa inyo. Bawal kayo mag-resign. Ayan. So ngayon, no, yung story ng buhay mo, very inspirational. Thank you po, Atty. And hindi lahat nagsimula ng 12 years old para i-expose sila yung sarili nila sa mundo ng negosyo. Ano yung advice na may bibigay mo sa ating mga manonood, sa mga aspiring entrepreneurs? Paano ba nila magagawa yung nagawa mo? Paano ba sila magiging successful at mapapalaki yung business nila katulad mo? Sa lahat po ng mga nanonood, isa lang po yung masasabi ko, there's no secret to success. Kailangan mo talagang trabahuhin kung ano yung gusto mong marating. And palagi ko nga pong sinasabi na palagi kang mag-set ng goal. Ito po talaga, sikreto ko to. You have to set your goal. Kasi pag may goal ka, hindi ka maliligaw. It's like, para kang nag-Waze or nag-Google Maps, di ba? Halimbawa, may pupuntahan kang lugar, pero nakapin yung location mo. Kahit maligaw ka, saan ka pupunta? Doon sa location na pupuntahan mo. So, parang, pag in-apply mo sa totoong buhay, kung ano yung gusto mo, i-goal mo yan. And at the same time, kailangan po talaga malakas ang loob mo. Alam niyo po yan sa ating mga negosyante. Pag hindi malakas ang loob mo, wala. Lalamunin ka lang ng competition, ng kalaban mo, ng mga struggles mo. Kailangan talagang matatag yung loob mo. And hindi ka basta-basta sumusuko. Okay. So maraming salamat, Miss Glenda de la Cruz ng Brilliant Skin Essentials. And sobrang ganda nung aral na ibinahagi mo sa ating mga manonood, sa mga aspiring entrepreneurs. Wala talagang sikreto sa negosyo. Pero tulad ng sinabi mo, trabaho, set your goals, lakasan ang loob. Thank you po, Attorney. And maraming salamat, Glenda. And sa ating mga manunood, maraming rin pong salamat sa inyo. At patuloy tayong matuto, makinig at maging bibo sa mundo ng negosyo. Samahan niyo po kami lagi sa Idol sa Negosyo sa susunod na linggo. At next week, Martes, 4:30 p.m. to 6 p.m., kasama natin si Miss Rhoda Kaliwara ng Women Business Council. And gusto ko lang pong i-plug yung aming Quezon City International Business Conference. It will be held on February 28, 2025. So it's a whole day event, and we have international speakers coming in from all continents, and we're expecting 400 participants and in this conference. It will be held at the Quezon City MICE Center. So please follow us on Facebook. The details are there kung paano po mag-register. Mag-click lang po kayo doon sa aming registration link. So wag po natin kalimutang i-follow ang Idol sa Negosyo Facebook page at YouTube para sa karagdagang updates, informasyon at iba't ibang tips sa mundo ng negosyo. So be inspired, achieve business and professional growth, pay it forward. Magandang gabi po. Ito po ang Idol sa Negosyo. Yay! Naku, With our collective dedication and passion, we will achieve remarkable progress and impact. I stand before you with immense honor and excitement as the newly elected president of PCCI Quezon City. As we gather here today, we mark a significant milestone in our journey towards progress and development. The PCCI Quezon City has consistently demonstrated exemplary leadership and commitment to the business community in the National Capital Region. I call this Philippine Chamber of Commerce and Industry Quezon City
induction and turnover, awarding, networking, and an art exhibit into order. This year, we come together under the theme, Act, Deliver, Make a Difference. I am reminded of our immense responsibility as leaders in the business community. It is a call to action, a call to deliver on our promises, and a call to make a lasting and positive impact, not only within our organization, but also across our communities and the nation as a whole. Rest assured that BIR will be your partner in nation building. Yan po ang maaasahan nyo po sa BIR. Ladies and gentlemen, as I bid farewell as the outgoing President of Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, as I transition to the role as Chairman of the Board of Trustees for 2024 and 2025, I have full confidence in the capable hands of the new set of officers. To all our members who believe in my vision, in our vision, mabuhay, negosyante and Q-citizen, may our journey continue to bring prosperity and success to all. God bless us all. In our collaboration, you have played a crucial role in improving the business environment of Quezon City. Together, we have achieved significant milestones. Filipino people has one of the best traits. They will really persevere despite the challenges that they face. Attorney Arte Mateo, Mr. President, I now turn over to you this gavel as a symbol of authority to manage and preside over the most outstanding chamber, the whole Philippines, PCCI Quezon City. Together, we can build a vibrant and resilient business ecosystem that empowers our entrepreneurs. Let us embrace the challenges that come our way with determination and creativity. Let us be unwavering in our commitment to make a meaningful impact on businesses and communities we serve. Act, deliver, make a difference. Mabuhay ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City.